Masayang araw po mga ka-PL. Putang ina niya, nilaglag si Bangag ng mga tauhan niya, mga kababayan. Hindi man lamang po sinakyan yung mga sinabi niya na nahuli na si Saldico sa Prague, sa Czech Republic. Kung hindi po ako nagkakamali, mga kababayan, etong video ho na panunuorin natin, ito yata yung mga tauhan ni Bangag, mga kababayan, na pumunta po doon sa Prague para mag-imbestiga kung gaano katotoo at kung naroon pa ba si Saldico sa Czech Republic, mga kababayan. Kasi nga naman, sinabi ng Presidenteng Bangag, mga kababayan, na nahuli na, nasa kustodiya na ng Czech authorities. Di pinuntahan po nila, kinumpirma po nila kung naroon pa nga ba o wala na. Kaso ho, nilaglag po siya. Hindi ho kayang magsinungaling ng mga tauhan niya, mga kababayan, kasi sinabi po ang katotohanan na wala na. Nakaalis na si Saldico. Kulang na lang sabihin, sinungaling niya si Bangag. Ito po yung video. Panoorin po natin, mga kababayan. Ito na. What is his status right now? Is he free? Or does he need to show up whenever an administrative court calls for him? In that case, is he still detained technically? The exact information, he is no longer within the territory of the Czech Republic. So he's free. Can you say he's free? He is not within the Czech Republic. So he is free. But he's free. He is not detained. He is not detained, so he is free. Yes. Yes, he is free. Maliwanag naman siguro, mga kababayan, ano? He is not within the Czech Republic. O wala sa Czech Republic! So, pwede na po natin siyang tawaging sinungaling na presidente. Hindi rin daw po na-detine. O, papaano ba yan? Mga Bangag vlogger, mga loyalista nga, yayabang ninyo. Ang sabi ninyo, ang galing ng presidente, nahuli si Saldico, mga tarantado. Hindi otoridad ng Pilipinas ang nakahuli kung nahuli. Hindi nga nahuli si Saldico . Wala na nga daw sa lugar o sa bansang Czech Republic. Hindi rin po na-detain. Sa madaling salita, free, malaya. Piste talaga tong buhay na ito, mga kababayan. Niloloko na lang talaga nila ang Pilipino. Kung ano lang po yung mapagtripan nila na sabihin, sige sabihin po nila, para meron lang po silang mga mali-maling report, mga kababayan. Hindi na ho nila tinitignan po kung ano man ang mga magiging saloobin natin o magiging reaksyon natin sa mga sasabihin nila. Napaka-insensitive po nila, mga kababayan. Hindi ho nila pinapahalagahan ang ating mga pakiramdam. Oo, naroon na tayo na masaya tayo na mahuli si Saldico kasi para mapanagot po sa mga nagawa niyang pagkakasala. Pangalawa, maikanta niya, kung sino-sino ang mga kasama nila sa nakawan, sa kabanang bayan, mag-corroborate ang sinasabi nitong si Saldico, 18 Marines at ng iba pa na mga lalabas pa. Marami pang lalabas, mga kababayan, Marami pa pong lalabas. Etong Mayo 1, parang meron pong panibagong lalabas na naman. Ako, ang tabayanan po natin. Iba na naman po ito, Hindi naman po ito yung kasama doon sa 18 Marines o 16 Marines tsaka 2 AFP o total 18. Panibago na naman po, mga kababayan, ang lalabas. Di umano itong buwan ng Mayo na lang. Sabihin nila nating buwan ng Mayo. Huwag na lang po tayo magbigay ng petsa kasi baka mamaya mabago pa ang petsa po ng paglalahad nila ng mga nalalaman po nila
tungkol sa nangyaring nakawan sa kaban ng bayan. Sinungaling. Isa lang wala. Sinungaling. Yan lang po ang masasabi ko, mga kababayan. Kayo po ba? Ano po ang husga ninyo sa presidenteng bangag, mga kababayan? Kayo na lamang po ang humusga. Ako, maliwanag na ang sinabi, Wala sa Czech Republic si Saldico. Hindi rin po nadetine. Hindi nyo po yata na bigyan ng instruction yung mga pumunta doon sa Czech Republic. Hindi nyo po yata nasabi na pagka na-interview kayo, magsinungaling na lang kayo. Sabihin nyo na lang na naroon sa Czech Republic. Naninigurado lang rin po, mga kababayan, yung natanong ng isang reporter nga yung video yung pinanood po natin. Naninigurado lang siya. Mas mainam nga naman magsasabi ng katotohanan, mga kababayan, kasi lalabas din po ang katotohanan. Malalaman at malalaman din po ng tao kung ano talaga ang tunay na nangyari. Sinabi niya ang totoo na hindi nadetine si Saldico, wala na po sa Czech Republic, no? Nakalipad na. Lumayas na si Saldico, mga kababayan. Saan na naman kaya nila hahagilapin yan? Oo. Nagre-request yata sila, mga kababayan ng red notice sa Interpol. Saan nyo hahanapin? Sa Somalia. Paano kung nasa Somalia na si Saldico? Makukuha nyo pa ba? Kung paano kung halimbawa, nasa Czech Republic pa rin, pero nakahingi na po ng political asylum. Kasi, ang sabi ni Atty. Harry Roque, ang Czech Republic daw, hindi ho nila nire-reject yaong mga taong nag-a-apply po ng political asylum, lalo na etong ginagawa ni Saldico, delikado siya rito. Pwede siyang gurgurin, mga kababayan. So may karapatan si Saldico na makahingi o magkaroon ng political asylum sa Czech Republic. At ang Czech Republic daw po obligado na magtanong sa taong naroon sa lugar nila, which is eto nga si Saldico, kung siya ba'y mag-a-apply ng political asylum. Kahit sino ho no? Kapag ganyan na ang sitwasyon, mag-a-apply talaga ako ng political asylum para wag ako mabit-bit ng mga bangag at wag ako magilitan ng leeg. Mahirap na. Baka mamaya, iuwi si Saldico sa Pilipinas, hindi pa man din po nakakalapag ang eroplano, nagdiskaril na, patay lahat. Pwedeng mangyari yun kasi masyado na pong basa. Kumita na po yaong mga, kunwari, bababa sa airport tapos tegi, babarilin, ganon. Laos na yan Kumita na yan Di ba, mga kababayan? So, para maiba naman, no? Para maiba naman ang script, diskaril ang propeller ng eroplano. Ganyan ang gagawin. Para malinis pa sa malinis ang trabaho. Kaso, si Saldico wala na po sa Czech Republic. Wala na, nakalipad na po. Hindi na detine, walang Saldico sa madaling salita, mga kababayan sa Czech Republic. So, nagsisinungaling si Junior Bangag. Okay, ito pa isang balita, mga kababayan, tungkol naman po ito kay Papa John Vic. Matindi ito si Papa John Vic, mga kababayan Seryoso siya, mga kababayan, sa gagawin niyang laban sa 2028 election, mga kababayan. Para sa kanya, para bagang na siya kuno. Presidente na siya. Ayan,
feel na feel niya nang maging presidente, mga kababayan. Ito lang yung mga nakikita ko. Bakit? Siya ho mismo may sabi, mga kababayan. Ito sabi, handang-handa na ako. Okay na? Kita nyo na? Piling presidente na si Papa John Beg. Delikado ang halalan po nito, mga kababayan. Baka mamaya, mabudburan po ng magic sarap, ba? Maoon siya may payatang maupo ang isang Duterte. Sa ngayon, hindi ko po muna sasabihin kung sinong Duterte ang tatakbong presidente. Marami kasi yan, mga kababayan. Maoon siya may payata. Eto na. Umani ng atensyon ang pahayag ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Bek Remulla matapos niyang aminin na bukas siya sa posibilidad na mas mataas na posisyon sa hinaharap. Ayan. Kabilang na ang pagtakbo bilang Pangulo kung darating ang tamang pagkakataon. Putang ina, walang pagkakataon. Walang tamang pagkakataon. Bakit? Ngayon katatakbo, napakalakas na kalaban mo, Duterte. Kahit sabihin natin hindi si Inday Sara, halimbawa, matablan si BP Inday sa impeachment, mga kababayan. Kahit sinong Duterte nga ang gusto ng mga Pilipino Kasi ang susundin ng isang Duterteng presidente, kahit hindi si BP Inday Sara, ang mga nasimulan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas. War on drugs, ramdam natin yon, mga kababayan. Napakatahimik po ng buong Pilipinas. Di ho ba? Peace and order. Walang korupsyon, ramdam nating lahat yun. Partida COVID. Mahina ang ekonomiya ng ating bansa. Kahit paano nakakagapang po ang administrasyong Duterte. Nakapagpatayo ng maraming proyekto. Gumagana ang build. Na bigyan ng tulong ang mga kababayan nating tinamaan ng mga ng pandemya, itong COVID. Tulad na lamang po ng mga ayuda. Ang lalaki po ng pinamimigay noon. Hindi tulad po ngayon, partida, walang pandemic. Pero 5,000 lang, hindi pa nabibigyan lahat. Putangin na talaga. May mga nagre-reklamo pa, may mga umiiyak na. Kasi yung iba nabigyan ng 5,000, subsidiya sa gasolina, yung iba hindi. Pero kay Tatay Digong, relax lang kayo dyan, walang iiyak kasi lahat kayo mabibigyan. At hindi po, halagang 5,000 lang, merong 8,000, merong 10, kalalaki po nang ibinibigay. Partida, walang income ang ekonomiya kasi COVID, pero nasustain lahat yun ng dating Pangulong Duterte. Ganyan kagaling ang Duterte. Kaya ang gusto ng tao, kahit sinong Duterte, basta Duterte, pwede maging presidente. Okay, ito pa. Sa isang panayam, inilahad ni Remulla ang kanyang pananaw hinggil sa ambisyong hawakan ang pinakamataas na posisyon sa bansa, mga kababayan. Ayon sa kanya, bagamat isang pangarap ng marami ang pagkapangulo, nananatiling mahalagang konsiderasyon ang kahandaan ng publiko. Ay, hindi kami handa, John Beg. Hindi kami handa. Ayaw namin ikaw maging presidente. Halimbawa, ikaw maging presidente, Papa John Beg. Maniniwala ba kami na lahat ng mga panukala mo, lahat ng mga proyekto mo, lahat ng mga gagawin mo, ikaw ang may desisyon. Hindi kaya gagawin ka lang puppet, hawak ka rin sa liig. Di ba? Kaya hindi kami handa. Ayaw namin sa'yo. Duterte lang kami. Ganun lang kasimple yun. Ito na yung mismong sinabi niya. Being president is everyone's dream, but I don't know if the people are ready for me. I know I am ready for the job, ani Remulla. Ang pagiging presidente ay pangarap ng lahat.
pero hindi ko alam kung handa ang taong bayan para sa akin. Alam kong alam kong handa na ako. Ikaw lang, suluhin mo yung handa mo. Hindi kami handa sa iyo. Wala kaming Wala ka nga sa mga survey, nabuwang ka. 5 nga lang ang naroon nung mga nabasa namin nung nakaraan. Si Lenny, sumunod kay Inday Sara. Si Rapi Tulfo. Si Isko Moreno. Sino pa ba? Si Bam Aquino. Oh, ang panglima si BP Inday, yung pinakamataas na nakakuha ng porsyento na magiging presidente sa 2028. Wala nang iba. 5 lang. Walang John Vic Remulla. Tapos handa ka. Parang nakakahiya po. Huwag po masyadong feeling sikat. Hindi kasi sikat sa mga pag ganun-ganun mo, ganun ang pose mo, na kala mo call boy sa Malate. Putangin na talaga. Hindi ka makikilala sa signature, signature post ba yan? Ano tawag dyan? So, basta, yun na yun, mga kababayan. Hindi ka sisikat dyan. Kayabangan nga ang dating. Ganun mo. Napakaangas mo nga tignan, napakayabang mo nga tignan. Hindi ka, hindi ka makikilala, hindi ka sikat. Ang kilala ng tao ngayon, at gusto nilang iboto, walang iba kundi Duterte lang. Kaya hindi kami handa para sa iyo, John Vic Remulla, huwag ka nang mangarap na maging presidente dahil wala kang mapapala. Okay? Hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.